Mainit na balita. Mr. Chairman, matagal na akong tutol sa PUV modernization at hindi na natin kailangan magdebate. Hindi ito pinag-isipan, hindi ito pinaghandaan at hindi tinanong man lang o pinakinggan yung sektor mismo ng PUV bago ito pinatupad sa nakaraang administrasyon. Sa madalit salita, binraso lamang naman po ito Buwang paniniwala ko na mayoriya ng mga senador ay sumusuporta sa pagsuspinde ng modernization program na ito. Maliwanag sa posisyon ng Senado. Hindi kami tutol sa modernisasyon. Ito'y dapat gawin lamang ng tama, maayos, at nang may sapat na tulong sa bawat grupo na nag-consolidate, super at operator. Suspension dun sa 16% ang aming sinasabi sa resolusyon. Senator Chis Escudero tila'y biglang liko sa kanyang mga binitawang pahayag tungkol sa pagkansela sa Jeepney Modernization Program. Marami nga ang nadismaya sa pagiging balimbing ni Senate President Chis Escudero patungkol sa PUV Modernization Program. Matatandaang noong nakarang hearing sa Senado ay tahasan itong nagpahayag na hindi siya pabor sa modernisasyon at ayon pa nga sa kanya ay hindi nga raw ito pinag-isipan ng mga may pakana at di umano ay brinaso lamang upang maisakatuparan na talagang nagpabilib sa ilang mga grupong nanawagan sa pagkakansela sa PUV Modernization Program. Naglabas pa nga sila ng resolusyon pagkatapos nito at pinirmahan ng 23 senador ang resolusyong naglalayong suspindihin muna ang PTMP o Public Transport Modernization Program dahil nga sa panukala ng Pangulo ng Senado si Senator Chis Escudero. Ngunit tila yata nag-iba ang ihip ng hangin matapos nagpahayag si Pangulong Bongbong Marcos sa di umano'y pagpapatuloy sa programang modernisasyon ay tila bumaliktad na ngayon ang senador sa kanyang mga pahayag na talagang labis na ikinagulat ng publiko. Kung ating matatandaan, ay ilang araw matapos ang resolusyon ng Senado ukol sa suspensyon ay naglabas ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos kontra sa panukalang ito dahil di umano ay hindi siya sang-ayon sa desisyon ng Senado na muli na namang suspindihin dahil matagal na itong pinagplanuhan at di umano ay nakansela na ng 7 beses. Dagdag pa nga niya na di umano ay halos 80% na ng mga operators at drivers dito sa bansa ang sumang-ayon kaya't dapat pakinggan muna di umano ang desisyon ng mayorya. Ngayon nga ay naglabas ng panibagong pahayag si Senator Chis na di umano ay hindi na sila kontra sa modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan at di umano ay para lamang ang suspensyon sa mga hindi pa handa at hindi pa kumbensido sa programang ito. Dagdag din niya na naghahanap pa sila ng ilang mga alternatibo upang mahikayat ang nalalabing porsyento ng mga operators at drivers ng walang takot at pag-aalinlangan. Mr. Chairman, matagal na akong tutol sa PUV modernization at hindi na natin kailangan magdebate. Hindi ito pinag-isipan, hindi ito pinaghandaan at hindi tinanong man lang o pinakinggan yung sektor mismo ng PUV bago ito pinatupad sa nakaraang administrasyon. Sa madalit salita, binraso lamang naman po ito Huwag na natin ulit-ulitin. 2.5 million yung pinakamura, lahat ngayon sira na, puro gawang China at gawang Russia. Ba't hindi tinutukan at binigyan ng pansin yung mga gawang Pilipino mismo? Nakalikha pa ng trabaho at hindi pa nabura yung kultura, tradisyon at kasaysayan na nasa likod ng ating PUV. Yung mga kwadradong parang minibus na binibenta ng DOTR sa nagdaang administrasyon, hanggang ngayon, sa totoo lang, walang kaamor-amor sa akin At isa pa po, saan na napunta yung tradisyon, kasaysayan at kultura natin kaugnay sa jeep? Hanggang ngayon po yung mga ambassador natin, pati po ako bilang Senate President ngayon, yung ibang mga senador natin at kongresista, ang pinapamigay po ay yung simbolo pa rin ng jeepney hanggang ngayon dahil parte na ito ng kultura at kasaysayan ng ating bansa. Isang ganun, buburahin nyo? Sino kayo? At sino nagsabing may kapangyarihan kayong burahin nyo ng ganun-ganun na lamang? Kaya pinapanukala ko, Mr. Chairman, buwang paniniwala ko na mayoriya ng mga senador ay sumusuporta sa pagsuspinde ng modernization program na ito. Kaya imbis na panukalang batas o dagdag dito, makakapagpasa tayo agad ng resolusyon expressing the sense of the Senate na hinihiling at pinapanawagan sa Pangulo na ito'y pansamantala munang suspindihin hanggat hindi nasasagot lahat ng mga katanungan, lahat ng problema at lahat ng kwestyong pinansyal kaugnay ng modernisasyong ito.
your thoughts on the recommendation of 22 senators to suspend muna yung TUV modernization program? Yeah. What are your thoughts on this? Well, I disagree with them because sinasabi nila binadali. This has been postponed 7 times. The modernization has been postponed for 7 times. And those that have been objecting or have been crying out and asking for suspension are in the minority. 80% have already consolidated. So paano naman? Yung 20% ang magde-decide yung buhay ng 100%. So pakinggan natin yung majority. At ang majority sinasabi, ituloy natin. So that's what we do. Sa paghiling na ipagpaliban ng modernization program at dahil sa naging reaksyon ng ilang sektor at grupo, minabuti kong pulungin ang grupong Magnificent 7 plus 1 plus 2 plus 3. Busina. Kaugnay ng kanilang posisyon, kaugnay nito para mapaliwanag din ang posisyon ng Senado. At sinabi ko nga sa kanila, ang layunin namin, ipagpaliban ito sa mga hindi pa handa, sa mga hindi pa tapos yung route plan, sa mga hindi pa nakukumbinsin ng gobyerno. Hindi nila dapat ipagbawal o ideklarang kolorum itong mga rotang ito na hindi pa nagko-comply. 83% na ang nag-comply. Sila'y bahagi ng grupong 83% na nag-comply. Hindi ito dapat ma-postpone, hindi ito ang layunin namin gawing i-postpone ito. Magpatuloy lang dapat ito. Pero doon sa nananatiling humigit kumulang 16%, yan ang tinitingnan namin kung paano sila makukumbinsi, may engganyo, at may hikayat na sumama sa modernization ng hindi nagtatakutan, nag-iipitan, at nagigirian. Kaya pupulungin ko rin, yung nagsastrike yata ngayon, ang grupong Manibela at Piston, para madinig din ang kanilang hinaing, para mapagtugma yung mga pangailangan nila kaugnay ng programa. Maliwanag sa posisyon ng Senado, hindi kami tutol sa modernisasyon. Ito'y dapat gawin lamang ng tama, maayos, at nang may sapat na tulong sa bawat grupo na nag-consolidate, super at operator. Yun yung dahilan ng mahaba naming usapan kanina. Dahil nga, hindi naman perpekto yung programa. Sila'y sumunod sa gobyerno, sumang-ayon sa patakaran ng gobyerno, pero marami pa ring pagkukulang na dapat punuan. Bagay na tatalakayin ko rin kay Secretary Bautista sa lalong madaling panahon. Ikaw naman, parang sa apo ko yung kumakanta, ikaw naman magsalita. Tama na po. Well, una po sa lahat, ang aming taus-pusong pasalamat, ang Magnificent 7, ang Pasang Mazda, LTAP, Altodap, Acto, Stop and Go, UB Express, ang Busianto. Taos po ang pusong pasalamat namin kay SP Cheese at naliwanagan po namin yung suspension. Hindi yung suspension, kundi ipagpapatuloy namin na nakiisa na at tumaya sa programa, ang programang modernization program ng ating pamahalaan. At tama rin po ang ating kagalang-galang na senador, sapagkat yung mga hindi nakakaintindi, kailangan lang po siguro sa dalawang grupo mapaliwanagan ng gusto para maunawaan nilang lubos kung ano ang programang ito at dapat siguro makiisa na rin sila sa magandang layunin ng ating pamahalaan. At yan lang mga kasama, yung aming ugnayan kay SP Cheese ay napakaganda at nagkaroon po ng pagliliwanag sa aming lahat na hindi po suspension. Sapagkat nagkaroon po kami ng damdamin na sinususpende. Hindi ho pala. Ipagpapatuloy namin ang nauna na kaming tumaya at yung mga hindi tumaya ay kailangan paliwanagan lamang ng ating kagawaran ng DOTR at ng ating Pangulo, ng Senado, kakausapin niya yung dalawang grupo para lubos pa nilang maunawaan kung ano pa ang dapat nilang gawin at ituturo naman po ng ating kagalang-galang na Pangulo ng Senado, Chis Cudero, ang dapat nilang gawin. Suspension dun sa 16% ang aming sinasabi sa resolusyon dahil trabaho ng gobyerno, hindi naman automatic na ipagbawal, deklarang kolorum, bigyan ng deadline ng anuman. Trabaho ng gobyerno, akayin ang hindi sumasabay o sumasama sa programa niya, paliwanagan, pagpasensyahan at hikayatin. At yan ang layunin at gagawin namin. Pero pansamantala, hindi naman pwedeng automatic lumayas ka rito, hindi ka na pwede at bawal ka na. Yun ang layunin ng resolusyon na pinasa namin. At pinaliwanag yan sa kanila. So SP, walang effect yung resource sa kanila, sa 83%? Wala naman, hindi naman talaga yun ang intensyon. Dahil malumanay, swabe at smooth na tumatakbo yun. Bagaman may ilang problemang natalakay kami at susubukan din namin hanapan ng solusyon at paraan yon para mas maging swabe pa yung implementasyon ng programa as to them. Maybe ano yung mga hiccups?
May ilan. Una, yung route plan, hindi pa naman talaga nasasapinal sa bawat rota. Pangalawa, hindi pa nila lubusang kinoconsolidate yung route plan kaugnay sa pamasaheng sinisingil sa ayon sa LTFRB para tiyakin na yung bayarin nila sa in-order nilang modernized jeep ay matutustusan nila base doon sa rota at base doon sa pinayagan nilang pamasahe doon sa rota. Hindi pa rin na isasapinal ng DOTR yung bayad doon sa mga lumang jeep na pandagdag pag-ambag sana nila doon sa down payment sa mga modernong jeepney. At pangatlo, yung paghahanap ng sapat at tamang financing mula sa government o private bank man para maging abot kaya yung buwanang hulog nila na sa ilang pagkakataon ay hindi makatotohanan at sobrang bigat ika nga sa bulsa. Tama ba yun? Tama po. Nakapture ko naman yung... Yes, ma'am. Yes. Hindi. Nabasa ko sa dyaryo yung nananawagan sila makipagpulong. Kaya pinatext ko agad si Ka Obet na mag-set ng meeting sa kanila. Dahil ang paniniwala ko naman mulat mula. Hindi lang nagkaunawaan kaugnay sa intensyon ng resolusyon. Kaya malakas din ang loob ko na harapin sila sa araw na ito. Kung may oras pa kayo, nais kong dumalo din sana kayo sa sesyon para mabigyan pagkilala kayo at makausap nyo rin yung aking mga kasamahan doon. Sila Senator Tulfo, Senator Tolentino, Senator JV na muna dito sa pagtalakay din ito. So hopefully maset ko within this week o next week. Either dito o sa labas. Malamang dito na lang. Nag-invite na sila SBS. Nasabihan ko na. And nag-confirm na. Schedule na lang ang kailangan. Schedule na lang sa set namin. Pero hopefully by next week maset ko yun. After that, si Secretary Bautista naman ang kakausapin ko kaugnay sa bagay na ito. Pwede rin. Okay, SB, thank you. Thank you. Sorry ko nakita kayo.